Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Naniniwala po kami that the Word of God is a lamp unto my feet and the light unto my path. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Welcome po ulit sa Diakonos, and Diakonos simply means servant. This is our online Bible study ministry at we exist po to serve God's people, lalo na sa mga OFW na katulad ko that desires a bread of life and a living water. It is our desire po that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na walking in humility. Ito ang Bible study number 63. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Mga kapatid, our verse today is found in Micah 6:8, and it says, "He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God." Mga kapatid, humility is something difficult to find nowadays, di po ba? Alam niyo po, the Bible warns us in 2 Timothy 3:2 that in the last days, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, and many more. These are the kind of people you will see in the last days po. And true enough, mga kapatid, if we open our Facebook or YouTube, sasambulat sa iyo ang dami ng mga contents patungkol sa kayabangan, pagmamahal sa pera, pagiging proud sa kanilang mga maling ginagawa. Mga kapatid, to understand better our verse today, let us briefly understand its context. Ang Micah chapter 6 ay nakasentro sa sagutan sa pagitan ng Diyos at ng Israelites. Dito po hinamon ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng pag-remember sa kanyang pagliligtas sa kanila ng maraming beses. At ang mga Israelites po ay nag-respond sa pamamagitan ng tanong tungkol sa kung ano ang pwede nilang ihandog na pwede nilang ibigay sa Diyos, na pwedeng makalugod sa Diyos. Mula sa simpleng mga sakripisyo hanggang sa mga matitindi tulad ng mga pagsisakripisyo ng kanilang mga anak. Gayon pa man, binago ng Diyos ang focus mula sa mga paghahandog patungo sa kung ano talaga ang gusto ng Diyos. At dito pumapasok ang verse natin today. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice and love kindness and to walk humbly with your God. Ang Diyos po dito emphasizes that obedience is better than sacrifice. That God values justice, kindness, and humility over ritual sacrifices. The passage calls believers to live out isabuhay itong mga qualities na to in their daily lives. Ang sabi ni C.S. Lewis, humility is not thinking less of yourself. It is thinking yourself less. Humility po is not something natural sa atin. Hindi po siya likas sa tao. Marami po ang nagiging humble kasi nga sa katayuan niya sa buhay. Nagiging humble kasi sa tingin niya mahirap siya. Nagiging humble siya dahil sa kapansanan niya o kahit na anong negatibo na nasa kanya. Marami pong taong ganon. Hinahumble siya ng mga hindi kaaya-ayang bagay na nasa kanya. Pero kapatid, hear me out. Pag yang taong yan yumaman at gumaling sa kapansanan o biglang umangat sa buhay, makikita mo ngayon ang tunay na nasa puso natin. Hindi ko po dinidemonize ang pag-angat sa buhay, mga kapatid. No, hindi po. Ang focus ko po today is humility. At ang punto ko, mga kapatid, is that if our humility emanates, so nanggagaling sa sarili natin or pagkumpara sa iba, hindi po genuine yan. Tulad ng kahirapan, it assumes na may mayaman, kaya humble ka around them. Or humble ka ba kapag kasama mo yung ibang mga hirap din sa buhay? Or kapag yumaman ka, will you stay humble? Most likely not. Kasi ang motivation mo ng humility ay ang kahirapan mo. Now, why do believers become humble genuinely? Mga kapatid, true humility begins with a deep recognition of our brokenness and the saving grace of God. When we truly see ourselves as we are, kung tunay na suriin natin ang ating mga sarili, tayo po ay mga flawed, mga sinful, unworthy, and unable to save ourselves. We begin to understand the immense gap, yung layo natin sa Diyos at sa Kanyang kabanalan. Dahil sa ating pagkamakasalanan. In that recognition, we realize that we deserve nothing but judgment. Deserve natin na parusahan sa impyerno. Yet God, in His infinite mercy, extends unmerited grace to us. This is not something we can earn or deserve, mga kapatid. It is freely given by God dahil sa dakila niyang pag-ibig. The more we grasp, the more natin niyayakap ang grace ng Panginoon, the more it humbles us. Marirealize natin, mga kapatid, that all we have and all we are is because of God's kindness and mercy, not because of our own efforts and worthiness. Ang tunay na humility is born out of this understanding. It is the posture of a heart that has been touched, na nahipo ng habag ng grace ng Panginoon. Fully aware of its unworthiness, yet deeply grateful for the love and mercy that God has shown. Ito yung humility that God is desiring for every one of us, mga kapatid. Itong tipo ng humility na to will lead us to live lives of gratitude, service, and reverence, knowing that everything we have is a gift from God.
It compels us to treat others with kindness. It compels us to seek justice, and it compels us to walk humbly with God, acknowledging that apart from Him, we can do nothing. Alam niyo po, ano ang kabaliktaran ng humility? Yes, kapatid, pride. Pride is the first sin of man. Akala natin we know better than God, kaya ayaw natin na kontrolin tayo ng Diyos. Ayaw natin na kontrolin ang buhay natin ng Diyos. Kapatid, ang Diyos po ay hindi namimilit. Although, nais ng Diyos na mapabuti ka, hindi kanya pipilitin. Magpapadala siya sa iyo ng maraming warnings, preachings, paalala, in hopes na makita mo ang kabutihan niya sa iyo, tulad ng mga Israelites sa verse natin ngayon. Kapatid, God wants your obedience. He is calling you right now. It doesn't matter ano man ang nagawa mo sa buhay mo, gaano man tayo karumi sa paningin natin at ng iba. It does not matter. Ang sabi ni Jesus, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Bitawan mo na, kapatid, ang mga nagpapabigat sa sarili mo. Ang mga kasalanan na akala mo magbibigay sa iyo ng satisfaction. If you are willing, kapatid, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God. Mga kapatid, ano man ang mga pinagdaanan mo, acknowledge before God that I am a sinner. Lord, makasalanan po ako. I don't know how to pray, but I invite you, Lord, in my life. Lord, iligtas mo po ako sa mga kasalanan ko and rescue me from my fleshly desires that separates me from you. From this day onwards, Lord, I declare that you are my Lord and my Savior. I believe that God raised Jesus from the dead to prove your words are true. Kapatid, if you have made this prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka, grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, let's walk humbly with God. Mga kapatid, I really hope you are blessed ngayong araw sa Bible study natin ngayon. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong mapag-aralan ang iyong mga salita. Salamat po sa iyong walang hanggang biyaya at kabutihan sa aming buhay. Sa aming pagtatapos, naway patuloy kaming mamuhay in humility, in humbleness, na lagi naming maiisip ang iyong pagliligtas at walang hanggang awa. Gawin mo po kaming mga instrumento ng iyong katarungan at kabutihan sa aming paligid. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. If you are new here, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. Again, we exist because we care for you, for your soul, and as Christians, we are tasked to share the hope we have in Jesus. I hope to see you po in the next Bible study, mga kapatid. God willing, may God bless you po, mga kapatid.